tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang malaking balita ang ating tututukan ngayon mula sa Washington, D.C. Walang pinal na kasunduan ang naipahayag matapos ang naging mainit na pagpupulong ni US President Donald Trump kasama ang kanyang mga nangungunang tagapayo sa tanyag na Situation Room ng White House upang pag-usapan ang pagpapalawig ng umiiral na ceasefire sa pagitan ng Estados Unidos at ng bansang Iran. Sa kabila ng kawalan ng pinal na kasunduan, naging malinaw naman ang mga matitigas na kondisyon na inilatag ni Pangulong Trump. Ayon sa kanya, dapat munang sumang-ayon ang Iran na kailanman ay hindi sila gagawa o magkakaroon ng anumang uri ng nuclear weapon. Idinagdag pa niya na dapat ding muling buksan ang Strait of Hormuz para sa walang limitasyong trapiko ng mga barko at kailangang sirain ang lahat ng mga minang nakatanim sa rutang ito. Gayunpaman, ang mga hiling na ito ng Estados Unidos ay agad na nakatagpo ng matinding pader mula sa Tehran. Bago pa man magsimula ang pulong sa White House, tahasang inihayag na ng pamahalaan ng Iran na hindi nila kailanman sasailalim sa anumang negosasyon ang kanilang pambansang nuclear program. Patuloy na iginigiit ng pamunuan ng Iran na ang kanilang mga pasilidad sa nuclear ay eksklusibong ginagamit para sa mga sibilyang layunin lamang. Kung babalikan natin ang naging takbo ng mga nakaraang araw, noong Huwebes lamang ay nagkasundo ang dalawang bansa sa isang paunang balangkas ng kasunduan na kilala bilang Memorandum of Understanding. Ayon sa mga ulat mula sa mga opisyal ng Estados Unidos, ang kasunduang ito ay kasalukuyan sanang nakabinbin na lamang sa formal na pag-aproba at pirma ni na Pangulong Donald Trump at ng pinakamataas na pamunuan ng bansang Iran sa ngayon. Batay sa mga impormasyong lumabas mula sa mga negosasyon, ang nakabinbing kasunduan ay naglalayong magpalawig sa kasalukuyang ceasefire sa loob ng karagdagang 60 araw. Sa ilalim ng palugit na ito, inaasahan ding formal na ilulunsad ang mga serye ng pag-uusap at talakayan tungkol sa hinaharap ng nuclear program ng Iran. Ito ang nakikitang paraan ng mga diplomatiko upang maiwasan ang muling pagsiklab ng marahas na digmaan. Sa kabila ng pag-asang dala ng Memorandum of Understanding, nananatiling matigas ang panig ng Washington pagdating sa kanilang mga pangunahing interes. Isang mataas na opisyal ng White House ang nagpahayag sa CBS News na gagawa lamang ng kasunduan si Pangulong Trump kung ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa Amerika at ganap na makatutugon sa kanyang mga itinakdang red lines, upang matiyak na walang kakayahang nuklear ang Iran. Mula nang maging epektibo ang kasunduan sa pansamantalang pagtigil ng putukan noong ika-8 ng Abril, paulit-ulit na ipinahiwatig ni Trump sa publiko at sa media na napakalapit na ng US at Iran sa isang pinal na kasunduan at maayos na umuusad ang mga negosasyon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga positibong pahayag, hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring nakikitang substantibo o konkretong resulta na magpapatunay sa pag-unlad na ito. Sa isang post sa social media na inilabas ni Trump bago ang pulong sa Situation Room, sinabi niyang handa siyang iutos ang pag-alis ng naval blockade ng Estados Unidos sa Strait of Hormuz. Ang hakbang na ito ay naglalayong payagan ang mga barkong kasalukuyang nakabinbin at hindi makadaan sa nasabing estratehikong daanan ng tubig na simulan na ang proseso ng paglalayag pauwi sa kani-kanilang mga bansa sa lalong madaling panahon. Ngunit ang alok na ito ni Trump ay may kasamang mabigat na kondisyon na direktang tumatama sa soberanya ng Iran. Iginiit ng Pangulo ng Estados Unidos na kailanman ay kailangang payagan ng Iran ang mga Amerikanong eksperto na pumasok sa kanilang bansa upang tuluyang tanggalin at sirain ang lahat ng kanilang enriched uranium. Ang enriched uranium ay ang pinaka-critical na material na ginagamit sa paggawa ng mga mapanirang bombang nuklear. Bukod sa isyu ng uranium, nilinaw rin ni Trump na walang anumang pondo o tulong pinansyal ang ibibigay o ipagpapalit sa ngayon hanggang sa magkaroon ng susunod na abiso mula sa kanyang administrasyon. Ayon sa kanyang pahayag, ang iba pang mga usapin na itinuturing na may mas mababang kahalagahan ay napagkasunduan na ng magkabilang panig, ngunit ang mga pinakasensitibong issue tulad ng nuclear ay nananatili pa ring malaking balakid. Matapos ang ilang oras ng sarado at tila tensyonadong talakayan sa loob ng White House, kinumpirma ng isang opisyal ng administrasyon sa BBC na tapos na ang pulong sa Situation Room. Gayunpaman, ang opisyal ay tumangging magbigay ng anumang karagdagang detalye o pahayag tungkol sa kinalabasan ng nasabing pag-uusap. Ang kawalan ng opisyal na pahayag ay lalong nag-iwan ng malaking katanungan sa mga eksperto at mamamayan sa buong mundo.
Hindi naman nagtagal at agad na naglabas ng kanilang tugon ang panig ng Iran ukol sa mga naging pahayag ni Trump. Binanggit ng Fars News Agency ng Iran na sumisipi mula sa mga mapagkakatiwalaang impormante na ang mga huling komento ng Pangulo ng US ay isang malinaw na kombinasyon ng katotohanan at kasinungalingan. Ipinapakita nito ang malalim na kawalan ng tiwala sa pagitan ng dalawang bansa sa gitna ng matinding krisis na ito. Ayon sa ulat ng Ahensya ng Balita ng Iran, walang anumang nakasulat na probisyon sa Memorandum of Understanding na nag-aatas sa pagkasira ng kanilang mga nuclear material o enriched uranium. Direktang pinasinungalingan nito ang mga naunang pahayag ni Trump na tila nagpapahiwatig na sumang-ayon na ang Iran sa ganitong kondisyon. Ang pagkakaibang ito sa interpretasyon ay nagpapakita lamang kung gaano kalayo ang agwat ng dalawang panig. Sa isang hiwalay na pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Iranian Foreign Ministry na si Esmail Baqai sa telebisyon ng Estado na ang buong focus ng kanilang pamahalaan sa kasalukuyan ay ang tuluyang pagpapatigil sa giyera at karahasan sa rehiyon. Mariin niyang idineklara na walang anumang negosasyon na nagaganap o magaganap hinggil sa kanilang nuclear issue na muling nagpatibay sa kanilang matigas na panindigan laban sa US. Matagal nang iginigiit ng Estados Unidos na dapat ganap na itigil ng Iran ang paggawa ng highly enriched uranium at tuluyang idispensa ang kasalukuyan nitong imbakan ng mga materyales. Sa teorya, ang mga imbakan na ito ay maaring gamitin upang mabilis na makabuo ng mga sandatang nuklear na magbabanta sa seguridad ng rehiyon. Ngunit patuloy na ipinagtatanggol ng Iran na ang kanilang programa ay para lamang sa sibilyang gamit. Habang patuloy ang diplomatikong labanan, pinalutang naman ni US Secretary of Defense Pete Hegseth ang isang mas matapang na babala laban sa Iran. Sa isang security summit na ginanap sa Singapore, ipinahayag niya na ang militar ng Estados Unidos ay handang-handa na muling simulan ang mga pag-atake sa loob ng Iran kung kinakailangan. Ipinagmalaki niya na ang kanilang mga imbakan ng armas sa buong mundo ay nasa napakahusay na kalagayan. Kung ating aalalahanin, ang tensyon ay sumiklab noong Pebrero nang ilunsad ng US at Israel ang serye ng mga airstrike laban sa mga target sa Iran. Sumagot ang Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa mga base ng US at mga kaalyadong estado sa Gulf at tuluyang isinara ang Strait of Hormuz. Ang pagsasara ng daanang ito ay nagdulot ng matinding krisis sa enerhiya dahil 20% ng langis sa buong mundo ay dumadaan sa rutang ito. Noong Huwebes, nagbigay naman ng kaunting pag-asa si US Vice President J.D. Vance nang sabihin niyang ang mga negosyador ay patuloy na nagpapalitan ng mga panukala ukol sa ilang partikular na salita sa kasunduan, kabilang ang sensitibong issue ng uranium enrichment. Inamin niya na bagaman hindi pa sila tuluyang nagkakasundo sa lahat ng bagay, napakalapit na nila sa isang kompromiso at patuloy silang magsisikap para sa solusyon. Gayunpaman, ang pagiging optimistiko ng US ay hindi tinatanggap ng Iran ng ganoon kadali. Sinabi ng punong negosyador ng Iran na si Muhammad Bakr Kalibaf na wala silang anumang tiwala sa mga pangako o salita ng Amerika at ang tanging tinitingnan nila ay ang mga konkretong gawa. Idinagdag pa niya na ang tunay na magwawagi sa anumang kasunduan ay ang panig na mas handa para sa digmaan sa mismong araw pagkatapos mapirmahan ito. Sa huli, lalo pang nagiging malabo ang kapayapaan dahil sa mga ulat ng paglabag sa ceasefire nitong mga nakaraang araw mula sa magkabilang panig. Inatake ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran ang isang airbase ng US sa Kuwait na siyang pinagmulan di umano ng mga naunang strike sa Bandar Abbas. Tinawag naman ito ng US Central Command na isang seryoso at kasuklam-suklam na paglabag sa ceasefire sa gitna ng tensyon.